hamon sa pagbabago. News 5 Debates. Simula na ngayon June 26, Linggo, alas 10:45 ng gabi. At sa unang hamon, divorce sa Pilipinas, napapanahon na ba? Sa TV5. Isa pang issue sa usaping ito ay ang epekto ng divorce law sa pamilyang Pilipino. Ano ang tingin ninyo dito? Okay. Tingin namin ay bigyan nyo kami ng option, hindi lang pag-aasawa ang second option namin. Dapat alamin namin kung ano yung gusto namin mangyari. Kung mag-aasawa, okay, di ba? Pero hindi yung hindi yung second option namin eh. Kung gugustuhin lang namin, pwede mag-ibig, di ba? That's our choice. Mga OFWs, kadalasan tama si Gabriela Party List doon. Marami kaming ginawa na sabi, annulment ang hiningi namin. Alam niyo mo ba, hindi kami nakakuha kasi kailangan ng malaking pera. Pangalawa, kailangan mo makakuha ka ng psychiatric records yata, ganon. So, hindi kami pinayagan dahil bukod sa napakamahal pa. Meron kami nakuha, pero ayon, ang una nag-asawa, yung asawa niya. Bakit? Tapos kami, wala kaming habol. Nung ang babae mag-asawa dahil nakaanak, ano nangyari? Hinabol siya. Okay. O yun ba, pagka niremedyohan ho ba ang kasalukuyang panukalang batas sa divorce, at nangyari nga ho yun, pero panatili na lang ang anak, papayag na ho ba kayo ron? Yun ang tanong. Well, unang-una, yung grounds for legal separation ay grounds din sa divorce under the bill. Yeah. Pangalawa, hindi totoo yung sinasabi ng pro-divorce na kung sakasakaling magkakaroon ng divorce, hindi na kailangan ang psychiatric evaluation. Hindi totoo. Sapagkat kung susuriin natin ang lahat ng grounds, kinakailangan there must be irreconcilable differences between the husband and the wife residing to the irreparable breakdown of the marriage. Yes. These are conditions of the mind. Sasabihin ng babae, ang depression namin irreconcilable. Sasabihin ng lalaki, hindi irreconcilable. So, kailangan psychiatric That is test a personal condition na i-determine ng expert. And that would be the requirement of the judge. So kailangan din kayo ng psychiatric Hindi totoo yan. sitwasyon ng Hindi totoo yan irreconcilable kasi differences. under the bill, the judge will decide. Pag sinabing, halimbawa, kahit hindi irreconcilable, for example, ano ba ang first provision ng bill? Nag-grant na ang legal separation nyo ng korte. 2 taon na kayong hiwalay. Ang sinasabi ng divorce bill, pwede na kayong mag-divorce. Hindi mo kailangan ng psychiatrist dyan. Ang gagawin mo, i-prove mo sa korte na nag-grant na yung aking petition for legal separation 2 years ago. Okay. At ang pangatlo, naghiwalay na kayo for 5 years. Nakalagay yan sa bill. Hindi mo kailangan ng psychiatrist dyan na kailangan mo i-prove Pero naghiwalay nakalagay na din kami sa at 5 years. additional reason Hindi totoo na Pero kailangan meron din kasi grounds nga ho na irreconcilable doon sa differences. irreconcilable. Oo. Pwede siguro doon, pero tingin ko, judge na rin ang mag-decide. Hindi, nakalagay rin sa grounds nyo, irreconcilable differences. Representative Barzaga, pag tinanggal ho yung irreconcilable differences na provision na yun, papayag na ho ba kayo? Well, actually, it's very easy. Number one, sa bill, walang concern o walang determination whether you are the guilty or innocent party. Yeah. Okay, number one, abandonment by the wife, by the party, any party By for any 1 year. party, yes. That is already a ground for divorce. Kung ako lalaki, inabandon ko ang asawa ko for 1 year, intentionally, no valid ground, I can file a divorce. At kung sakaling ako ay walang trabaho, under the bill, Sa tingin ninyo- magsusustento pa ang asawa ko. Sa for- tingin pa ninyo, yung separation de facto and that reconciliation is highly improbable is not a ground? Hindi dapat maging ground yon? Well, ang sa tingin namin, the grounds are very loose, arising in scandalous circumstances. The grounds are very Practically, you loose. can conceive of anything in order to obtain a divorce. Okay. Legally separated po for 2 years. Hindi ba maliwanag yon? Nakalagay rin, And the prospect of reconciliation is highly improbable. So, you have to determine the condition of the parties. Talaga bang highly improbable ang reconciliation? Ito, when the spouses suffer from irreconcilable differences that have caused the irreparable breakdown of the Yun nga, marriage. yung psychiatrist. Personal condition also of the parties, a psychiatrist is necessary. So may mga provision na hindi kailangan ng psychiatrist at may mga provision na kailangan ng psychiatrist. Yun ang pinupunto. Kailangan niya. Alright.
Yes, Representative D. The day, divorce is not a guarantee na mura siya at mabilis siya. Kaya yun lang lagi natin sinasabi, sigurado dahil judge pa rin yan, ito pa rin yung judicial system natin, matagal pa rin yan, magastos pa rin yan. At yung sinasabi ni Congressman Barzaga kanina, kung ako gusto ko makipaghiwalay sa asawa ko, edi manlalalaki na lang ako. Total, after naman nun, humiwalay ako sandali, pagkatapos nun, pwede ko na siya i-divorce. Katulad ng sinasabi ni Prof. Pitt kanina, baka yun ang bubugbog sa inyo, gusto kang hiwalayan, kaya ka binubugbog. Dahil pagkatapos nun, pwede na kayong maghiwalay. Yun ang sinasabi, walang difference. Walang difference doon sa gustong mambugbog, doon sa gustong makipaghiwalay at ayaw Hindi, yung adultery Kung and ako rin yung complicity. babae, kung ako rin yung babae, bubugbugin ka para lang siya hiwalayan, hihiwalayan ko talaga. Okay, Wala alam yata niyo pa rito. para sa ating undecided group, mukhang meron na silang pasya sa puntong ito. At sa tingin niyo po ba, makabubuti nga po sa pamilyang Pilipino ang divorce bill? Press 1 po kung oo ang sagot at press 2 kung hindi. Ang tanong po, makabubuti po ba ang divorce bill sa pamilyang Pilipino? Congressman Congresswoman Amy, yung pagbubugbog ba, is that a ground? At ang resulta natin, 29% ang nagsabing makabubuti sa pamilyang Pilipino ang divorce bill, samantalang 71% ang nagsabing hindi makabubuti. Yeah, but legal separation Okay. is of course At irreparable. nakikipagdebate pa po ang aking partner na si Attorney Dong habang tayo'y mag-break na papuntang commercial. Hindi pa po tapos ang mainit na talakayang ito sa aming pagbabalik. Maliwanagan na ba ang mga mas nasa undecided group? Magbabalik po ang hamon sa pagbabago. Hindi na uso ang ignorante. Pare, matuto na sa mainit na debate. At sa unang hamon, divorce sa Pilipinas, napapanahon na ba? Sa TV5.